Herlene Budol, aka Hipon Girl, our very own Binibining Pilipinas Miss Universe first runner-up. Malayo na talaga ang narating ng ating Hipon Girl simula nang siya'y maging contestant sa show ni Willie de Villame. Na tuwang-tuwa ang mga audience sa kanya kasi napaka-biba talaga at napaka-sexy pa. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit pinabalik siya ni Willie de Villame para maging co-host na ng naturang show. Bentang-benta talaga ang hosting style, ang sense of humor at syempre ang beauty ni Herlene sa audience ng TV show. Kaya naman hindi na tayo nagtataka na it was only a matter of time bago siya ma-discover at maging kandidata ng Binibining Pilipinas Universe. At yun na nga, nanalo si Herlene bilang first runner-up sa Binibining Pilipinas. Dream come true talaga ito para kay Herlene. Congrats ulit, Herlene! Deserve mo ang koronang yan! Di nagtagal, na-discover na rin siya bilang isang certified artista. Naging big hit ang kanyang digital serye at nasundan pa ito ng marami pang mga acting projects. Napatunayan ni Herlene na hindi lang siya basta magandang dilag kundi mahusay talagang umarte. Maraming mga supporters syempre ang natuwa para kay Herlene. Pero syempre hindi lahat ng fairy tale ay laging maganda ang takbo ng storya. Natatandaan niyo ba nung nag-viral kamakailan si Herlene nang siya ay nag-post ng kaniyang video kung saan siya ay tila nag-breakdown na sa dami ng mga pagsubok na dumadaan sa buhay niya at kung paanong ang mga netizens ay grabe ang pagbabash sa kanya. Uy, di pa ako maarte Nasasaktan lang po ako kasi, sabi ko di ako iiyak Nasasaktan lang po ako kasi, parang totoo po lahat na sinasabi niyo na pinipilit ko lang po talaga na sumali. Na hindi ko po deserve. Nagsusubok lang po ako. Nagsusubok lang po ako na abatin yung mga pangarap ko. Na magkaroon po ako ng crown at ma-represent ko po yung Pilipinas pero hindi ko po pala kaya siguro kaya siguro yung panahon na yung tandana na yung nagsasabi sa akin, uy tama na Herlene, gumising ka sa katotohanan. But you know, our girl is a fighter. Hindi basta susuko, laban lang. Patuloy po rin po ang laban, baka malay nyo sa ibang journey naman po ako dali ng Panginoon. At tama nga, matapos ang hindi inaasahang sunod-sunod na pagsubok at dagok na may kinalaman sa mga beauty pageants, abay nagbukas ng mga bagong pinto ang Panginoon para kay Herlene. Ngayon, isa na siyang endorser at hindi lang basta endorser ng above sea level restaurant, kundi isa na ring franchisee. Abababa, certified businesswoman na ang ating Herlene Hipon. At nakakatuwa dahil may kinalaman pa rin sa dagat, mga pagkaing dagat, ang business na pinasok ni Herlene. Isa na siyang above sea level franchisee. Sa puntong ito, balikan lang natin yung araw kung kailan una kong na-meet in person si Herlene. Ito yung kapapanalo pa lang niya bilang first runner-up sa katatapos lang noon na Binibining Pilipinas. Herlene! I'm here, Binibining Pilipinas 2022. First runner-up. Ayan, Nicole Budol. Yan. First runner-up, pero para sa akin, queen. Oh, Ayan, queen. Once a Ayun, tama. Thank you so much, for coming over. Matagal na kitang gustong ma-interview. And then finally, ma-interview ka namin ni Papu sa aming show. And yung behind the scenes para naman sa vlog ko. And congratulations. Salamat po. For me, winner. Ang ganda niya, guys. In person. And up close. Super ganda. Close up mo, Rika. Hindi mo sure off, mga tigyawan. Ganda. Pagod pa yan at puyat pa yan dahil sa, di ba, sa stress and all. Sobra po. Nagbabawi pa lang po kami ng pahinga. Pero masaya po kasi kami sa ginagawa namin kaya tuloy lang po. Sige, kwentuhan tayo mamaya. Okay, dito. 2022 pa, nung una naming nakilala at huling na-interview si Herlene. Kaya naman tuwang-tuwa kami na this year, nagkaroon ulit kami ng chance na makachikahan si Herlene for life updates. Para si Herlene. Hi, Herlene! Hi, Herlene!
Naganap ang aming muling pagkikita sa Above Sea Level branch nila sa Maginhawa Street sa may Quezon City. Kasama namin no less ang CEO ng Above Sea Level na si Wina Baldonado. Yes, okay lang po. Nasa ating kita sa show, di ba? Sa TV5, Sa yes. Tintin para sa pamilyang Pilipino. correct. Kamusta? I'm here. Kamusta na? Yes, All the sir. way from Mangono, Rizal. Wow! Na medyo baha-baha pa ng konti. Rinig sa inyo ngayon ni Wina, yung Above Sea Level jingle. Wow. Go Wina. Ito na. Ito na. Ito, ayan ang dance challenge ha. Yung, Yung dance on the spot. challenge? On the spot. Oh. May choreography kayo ha. Ayan na. Ayan nyo ha. Parang yung sayaw nyo rin kanina, pwede yun. Pwede rin. Pwede yun. Oo, pwede yun. Yan. Kung ano yung choreography kanina. One. The giant pussy first in the Philippines. Above sea level. Ayun! Lamang dagat family. Laman dagat. Oh. Yes sila. Pasay doon. Sabi mo naman. Sabi naman. Oh, pero pa. The giant pussy first in the Philippines. Above sea level. Home of butterfly squid. Giant pussy. Yeah. Above sea level. It's with a twist. Yeah. Above sea level. Ayun! Presyo pang masa, negosyo abot kaya. Late ka na. Thank you, thank you! Nung time po na talaga nun, nung ginawa ko yung video na yun, ayoko na po talaga. Pagod ka na. At that time. at that Opo, time, sobrang moment. grabe yung sabi ko. Stress. Opo, buksan ko yung dinilit ko po Facebook ko, dinilit ko lahat ng mga social media ko. Kasi araw-araw po, oras-oras, minuto, segundo, nakakabasa po ako ng bobo ka, tanga ka, dapat di mo na pinilit sarili mo dyan. So parang nagsama-sama po, tas ako lang po mag-isa dun sa kondo ko, talagang ako lang, wala akong makausap, wala akong mapaglabasan, nagiinom na ako mag-isa ko, nagwawalwal ako, wala akong mapuntahang lugar. So ako parang, sige, parang matapos na yung mga sinasabi nila, siguro nga hindi ako para dito, parang nawala na rin po ako ng tsansa, kumpiyansa sa sarili. Kaya sinabi ko, sige, I'm signing up. Kaya yung iyak ko po na yun, Totoo yun. totoo po siya talaga na parang binuo ko siya ng isang video na mali po pala na sabihin ko kasi tinitignan po nila akong inspirasyon. Gusto ko lang sabihin bago ko ikaw tanungin kung ano yung message mo no sa mga bashers mo na at nagsabi sa'yo ng masasakit na salita na bobo na hindi dapat talaga ginagamit sa kahit na sino. Opo. Ako Papa, I want to say to you right now, hindi ka bobo. Walang taong mahina ang utak. Yung pagsasalita mo yan, that is even better than someone who is very, very smart sa academics because you are street smart. You are life smart. Alam mo yon? Street smart. Hindi natututunan niya ng mga 90 at 100 ang grade sa school. Hindi automatic yon. Pero ikaw, street smart. Yun ang dapat mo papagmalaki, Herlene. At alam mo, yung nag-guest ka sa amin sa Julius and Tintin, pag binaas mo yung mga comments, lahat sila hanga sa'yo, binigyan mo sila ng hope, ng ability to dream, at saka yung maabot na mga pangarap. So, matalino kang tao, Herlene. Kaya ka nandyan ngayon kung kung saan ka nandyan ngayon, no? Kung anong narating mo. Yung pagkakamali mo dun sa isang contest should not define you. Kaya nga po That should not define you. Oo, na diba? nakita ko nga po parang sa 10 ginawa mong tama, magkamali ka lang ng isa. Ayun na po Yun yung ang titignan. i-highlight. Opo. So, eto na nga, anong naramdaman mo na yung mga tanong namin sa'yo ni Papo na maanghang na maanghang kasi ang nito spices? Nakakagulat, pero ano naman, ready po akong sumagot kasi yung mga sinabi ko naman po din, katotohanan lang. Kasi ang galing mo nga sumagot eh. Honest Wala lang. kang filter. Kung ano gusto mo sabihin, sasabihin mo. Siguro po, dahil palagay din ho yung loob ko sa inyo, hindi po yung sobrang pressure na pressure. Kumbaga, Kwentuhan lang. opo, kwentuhan lang. Kumbaga, kasi kapag
masyado ko iniisip yung mga tanong, sagot. Mas lalo po kung, bakit di ko kaya, nangyayari ho. Ang hindi alam ngayon ni Wina, siya susunod na nasa hot seat! Ayan! Sa taturihan ko sa love life, tapos sa Ayan! career. Makulay din yun, makulay din. Joke lang. Ayan. Ito na lang mamo magtanong. Hindi, gusto ko lang muna i-reveal na yung unang-unang guest sa amin si Herlene sa Jules and Tintin para sa Pamilyang Pilipino. Kakapanalo pa lang ho niya noon as first runner-up sa Binibining Pilipinas. Nakita ko namin ni Jules kung paano nagkagulo sa studio nung dumating ka. Yung talaga parang may rainang dumating. Na-appreciate namin yung humility mo. Yun talaga yung yung lumutang na quality mo. Not just beauty. Physically, wala na tayong mapipenta sa'yo dahil napakaganda mo talaga. Di ba, Papo, yung humility mo, pagka down to earth mo, hindi mo kinahihiya kung saan ka nang galing at kung paano mo narating yung kung saan ka ngayon. So, yun, saludo kami. And now we're happy na ikaw ngayon kinuha ni Wina na endorser nito, and even happier na ito yung magiging first business mo if ever. Yes po. Give me 5. Kunwari marami tayong tentacles. At yung nag-uusap kami ni Julius na bakit ka perfect dito. Dahil nga ito, si Pusit Queen, ikaw naman ang hipon queen o hipon girl. Hipon queen kasi gusto ko may corona. May crown. Di ba? So ang tanong ko is, as women, what can you learn from each other? Ikaw, Wina, anong mai-impart mo kay Herlene na ngayon palang papasok sa negosyo? Pareho kayong mga may pinagdaanan di ba, nahirap sa buhay Yun kaya nga beautiful na yung partnership mo Ano ngayon ang may bibigay mo na words of wisdom para kay Herlene? Parang ano din siya, para siyang pageant, gano'n. So, sa business kasi, hindi always successful, hindi always nananalo. So, ang mapapayo ko lang sa kanya, don't give up. Sa negosyo, ganun din. Sa ginagawa niya ngayon, don't give up. Kasi, lahat ng ginagawa mo, whether big or small, gawin mo yung best mo. Kasi, you will never know, that might be your biggest break. Ganun din po sa negosyo. At ikaw naman, bilang mini-mentor ngayon ni Wina sa negosyo, may gusto ka ba sabihin? Actually, narinig ko na yung word na yun talaga sa isang taong sobrang successful din, kay Kuya Will. Kaya pala, ganyan pala kayong mga mayaman. Ganyan pala mindset nyo, ha? Talaga. Mindset nyo, mama. Kaya parang kabahan ka na sa sing-sing mo. Mabilis pala ang kamay. Hindi, parang naman, kumbaga, nandito po ako sa career ko ngayon na nasa TV. Sana in the future ko, maging kagaya din ako ni Ma'am Wina talagang sa pag-business. Kagaya ng mga napagdaanan ni Ma'am Wina, ang ganda ng storya niya, talagang nakaka-proud po din talaga na maging part ako ng above sea level dahil yung owner mismo napaka-down to earth po. Yeah. Si Wina, give up niya yung pagpupunta sa pagtrabaho, no? Sa ibang bansa, yung pagiging OFW. She took the leap of faith, no? Yes. Diba? Doon sa naipon mo, imbis na gastusin mo para sa ticket pumunta abroad, Yes, naniwala ka na yung sa vision mo na kaya ko magnegosyo. Yes. May ganun ka ba? Meron ka bang willing o kaya mong i-give up kahit mahirap in order to fulfill your dreams? Yung love po, nag-give up ko dyan. Love, yan. Yung love po. Love pa din, Love talaga. Opo, parang mamimili ka talaga kung ano po yung isa-sacrifice nyo. Parang hindi lang naman ikaw yung anak ng Diyos para ibigay sa'yo lahat. So, kailangan talaga may sacrifice po. Tsaka, feeling ko, pag mahal nyo naman po yung ginagawa nyo, talagang mag-enjoy po kayo at magiging successful kasi dun po nyo binubus yung passion ba? Ganun po. Tanong ko sa inyong dalawa, sa buhay, sink or swim? Ano po ba yung sink? Ano ba yung sink? Tagas? Lubog. Lalangoy. Lalangoy. Lulubog ka sa tubig o lalangoy? O bakit? At bakit? Siyempre lalangoy. Lalangoy po. Kahit na parang sa dagat po. Kahit nasaan ka, sa malayo man, or yung, anong tawag doon, yung nasa malalim ka na, kailangan lumangoy ka kahit hindi mo kaya. Kasi hindi mo alam, nandun ka na ulit sa shore. So, lalangoy po. Lumaban sa mga hamon ng buhay. Yes, Tuloy lang po. ang paglangoy at paglaban. Ikaw, Herlene. Siyempre, lalangoy din, di ba? As hipon, kahit gaano kalawak ang dagat, may ending yan. Meron ka pa rin islang dadaungan na talagang mabubuhay ka.
Ganyan Kahit ho. saan. Alam ko bata ka pa, pero dumating na ba sa buhay mo yung parang lubog na lubog? Opo, maraming beses na po. Pinaka nung nawala po yung lola ko. Opo, yun po talaga. Kahit nung natutukan ako ng baril, wala akong pakialam dun, at least buhay ako. Pero yung lola ko po yung pinaka-worst na nawala sa buhay ko. Dahil Sila po yung buhay ko. siya nagpalaki sa'yo. Opo. Siya po yung buhay ko talaga. Parang ikaw din. Parang ikaw din, Iba di ba? yung lola Lola mo. ko po. Siya nagtuturo sa'yo kung paano magluto. Yes. Wow. So much in common. Opo. Diba? At saka nakita ko yung post mo na pinuntahan mo yung puntod ng lola mo, in-offer mo sa kanya yung success mo ngayon. Opo. Nanalo siya. Pero you're okay with Mami Len. Opo, Okay ka naman opo. din kay Mami Len. Sobra po. Dati po, medyo malayo po yung, hindi naman, isang tricycle lang naman ho bahay nila. Pero syempre, may kanya-kanya po kaming buhay dati. Ngayon ko lang din ho ulit nabubuo ulit yung closeness namin dalawa, pati sa tatay ko, papa ko. Okay naman po. Dati hindi sila nag-uusap, ngayon okay na po sila. Kasi parang ang tandaan nila parang mag-away. Tama Yes. naman na. Parang bumbuhay ko na may dumilipad na kaldero. Ganyan. kaya ngayon po okay na po. Nag-matured na po talaga din silang dalawa. Yun. Nakita ko, nag-uusap na nga sila, FaceTime na sila Opo. sa bago niyong bahay, di ba? Okay Ito, na. bilang endorser, hindi lang na above sea level, marami kang endorsements. Opo. Paano nabago nito yung buhay mo? Did it make it more comfortable na? Nabibili mo na yung mga bagay na hindi mo nabibili dati? Ganun ba yun? Masaya po ako na pagkakatiwalaan po ako ng mga brands na talagang na dumating po sa buhay ko. Sabi ko nga po, talagang aalagaan ko din po talaga sila kung paano po nila ako alagaan. Yung mga about naman po sa bilibili, no, Ma'am Miss Tin, hindi po ako sobrang maluhong tao. Ako po yung sa pagkain lang po ako magastos. Lalo na po may above sea level ako. Minsan napupunta lang po ako mag-isa dito. Wow, surprise! Pero sa mga gamit-gamit po, hindi po talaga ako maluhalos. Wala pa nga po ako nabibili. Sasakyan ko lang po unang napundar ko sa akin. Kahit po yung bahay ko, bigay lang din po siya. Cellphone ko, bigay lang din po. Yung mga shoes ko, damit ko, bigay lang din po lahat. Ang pinag-iipunan ko po talaga ngayon yung future po ng family ko, sarili ko po, tsaka yung if ever man po na sa hospital, ganyan, kasi ayoko po yung mabibigla. Kasi before po, naranasan po namin na parang tutubuhan yung nanay ko, ayaw tubuhan kasi walang pang down doon sa machine. 4,000 lang po yun Okay lang kasing magbayad muna. bago po sabi ko po hindi na maulit sa amin yun. Nakaraan po hindi naman po na-confine na sugod lang ba sa ospital yung lolo ko. Si lolo. Opo, kaya Wala ka ng problema pinansyal. opo, Kaya lang yung ipasok. health na lang po niya talaga din iniisip ko. And of course, ingatan mo rin yung health mo. Kasi Opo. since ikaw yung parang bumubuhay sa kanila, breadwinner ka ba? Opo, Yun. opo. Kailangan ingatan mo rin yung sarili mo. Opo. Kasi unlike yung mga squid, ang daming tentacles, tayo isa lang. Yeah. Kaya nga po. Pero kung ikaw ay isang pusit, Ayan. marami kang tentacles. Para sa'yo din to. Anong gagawin mo sa mga tentacles mo sa isang araw? Nako, Paano kulang mo po ang sispread sa totoo lang po kulang ang 24 oras ko para lang magtrabaho. Kaya kung ako magiging pusit, lahat kaya kong gawin. Yan. Ano yung sabay-sabay mong gagawin? Magugas ang ping. Ano ba? Halimbawa sa isang araw magugas ang pinggan, maglalaba ako, tapos maglilinis ako, maglalampaso ako, kung kaya ko pa mag-drive, lumabas yung kalahati ng katawan ko, gagawin ko ho eh. Kasi minsan po yun po yung kulang sa akin, yung gawaing bahay ba. Kasi parang matutulog lang po ako, wala po kasi akong PA. Matutulog lang po ako, tapos aalis kagad. Minsan yung mga labahin ko, naiiwanan ko po ng matagal. So, kung kaya ko pong maging pusit nga po, gagawin ko po sa loob ng isang araw. Ayun. Kung ikaw ay isang hipon. Hipon naman. Para isang wina, Maldonado bilang isang hipon. Ano ba characteristics ng hipon? Ano bang karakteristik ng hipon? Ang sabi po nila, ang hipon daw ay isang ipis ng dagat. Tama, naglilinis. Naglilinis. Naglilinis, di ba? Nagalinis at saka ano pa? Ano pa yung ginagawa niya? Kakain ng dumi. Kinakain natin. Ano yan, tag dito, marami din akong mga galamay, maliliit, gumaganyan. Oo. Saka lumalangoy din siya. Yeah, no? exactly. Sometimes against the tide, di ba? Yan. Tama. Siguro yun po, yung characteristic ng isang hipon, yung kaya niyang i-embrace
lahat ng mga dumadating sa kanya. And siguro natutunan ko with the business of Above Sea Level kasi still Above Sea Level is a work in progress. So ang dami pong, habang lumalaki po siya, ang dami pong mga na-experience na mga challenges. So I always take it as a learning opportunity sa akin. So every time may challenges, the next time nag-i-improve kami para maging better po. Ganon. So, it's like hipon. So, kailangan mong i-embrace at sumunod lang sa agos para maging mas lalo pang lumaki si Above Sea Level. Beauty queen question. Kaya nga. How to rise above sea level Rise. in life? In life? Erlyn. Ano ho yun? Ano Tagalog? Ano nga ho yun? Yung rice po na naisip ko, parang naging NFL rice po yung naisip ko. What's Pardon, the please. question? Pardon, please. Okay. Wala po bang option dyan? ABC? Wala po ba? Wala po bang ganon? How to rise above sea level sa buhay. Papabigay ka ng letter A din. Okay. Ha? Letter A? Okay, mag-translate ko na lang. Translate. May translator ka. Paano umangat sa buhay na parang lumalabas sa dagat, lumalangoy sa dagat? Ano pwede mong gawin sa buhay Para mo? umangat sa Para umangat ka sa buhay mo. Walang susuko. Harapin ang mga pagsubok. Yan. At saka ano lang talaga, yun, never give up. Harapin mga pagsubok sa buhay. Talagang enjoyin hanggat may pagkakataon. At ano pa ba? You can do it what you want. Kasi, Walang English. hindi, feeling ko po kasi parang sa part ko po, gusto ko pong gawin yung mga bagay na makapagpasaya din po sa akin. Kasi hindi po tayo mag-e-enjoy sa isang bagay kung hindi po natin mahal, kung hindi po natin enjoy. Hindi po siya lalago eh. Kagaya po ng Above Sea Level, in-enjoy niya po, kaya po tingnan niyo, boom! 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 Oo, diba? Thank you nag-enjoy Thank you, kami. thank you. Thank you sa mga lahat na nanonood sa part 1 sa Julius Babo Unplugged at lahat na sumunod dito sa Christine Babo's channel naman kasi nag-enjoy ako. Kasi I truly admire people like you, a woman like you na hardworking. Talaga super boss to eh. Ang dami niya ginagawa. Ang dami Kaya ng nga po eh. businesses. Ang dami pa niyang gustong gawin. Ang dami pa. Para ka talagang squid ang gawin. Yes. Diba? So, again, invite mo na sila, Wina, at saka si Herlyn. Ikaw muna, Wina. Sa mga gusto pong magnegosyo at fan ni Above Sea Level, kami na po yung nag-adjust para sa inyo. Dati kasi ang dami, Sir Julius, Miss Tin, na nag-i-inquire, pero syempre hindi pa nila kaya. So, this time around, para makatulong kami, nag-launch kami ng iba't ibang programs ni Above Sea Level, kung magkano po yung budget nila. So, hindi na lang magpa-franchise ka, tapos magpapatayo ka ng negosyo, kasi alam nila na mahal yun. So, may mga programs kami na nilaunch, tulad nga ng mobile trailer, para hindi ka masyadong gagastos sa construction. Meron din po kaming option na program na partnership naman. So parang maghahati-hati sila sa isang branch, ganon. So, tapos eto po, yung Above Sea Level Spices. Yes, may kita pa rin dito. Imagine mo makapagbenta ka niyan ng sa 2,800, may kita ka na 1,000 plus dyan. So, malaki po yung markup na ginawa namin. Konting-konti lang po talaga yung ginawa namin na kita namin dito. Kasi hindi naman kami masyadong gumastos. Kaya, kasi puro scrap naman siya ni Above Sea Level. Kaya, yung markup namin, binigay na lang talaga namin sa mga resellers. Para sila yung kumita ng mas malaki kesa kami. Kahit maliit yung kita, kung madami naman yan, malaki pa rin. So, ganun yung mindset po namin. Yes, Above Sea Level PH and Above Sea Level Spices. Herlyn, invite mo na sila sa mga Ayan! Manood po kayo Monday to Friday ng Magandang Dilag sa GMA Afternoon Prime, 3:20 PM po. Manood po kayo. Ako po si Greta Videon, na si Gigi din. Please subscribe my YouTube channel, Herlyn Hipon. At syempre sa aking mga Facebook, Instagram, and TikTok,
Herlin_Budol and Herlin Hipon Budol. At shoutout syempre sa reporter mo sa Magandang Dilag. Yun. Eto, Wow, naging magaling reporter naman. ko sa Magandang Dilag. May eksena kaming dalawa doon. Diba? Proud ako dyan kay Vlog. Isa pa rin yung squid, marami din tentacles yun. Yeah, maraming ginagawa sa buhay. Artista, manager ng store namin, assistant namin, Art dep. art dep or production designer. Nag-weddings pa yan. Ano Wow. ginagawa ng weddings? Event. Wow. Yan. Para ka pala talagang ano, Di professor. pa yan, nagtuturo rin naman. Ay, Yan ang professor. squid. Oh, I see. Galing. Mag-inquire na kayo ha guys ha. So thank you. Thank you sa inyo dalawa. Thank you Salamat din sa po. panonood. Thank you. And don't forget to, ito na. Subscribe! Bye! Bye.